Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 2. So welcome sa ating morning revival preview. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng ating Bible verses. Matthew 7:13-14. Enter in through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And many are those who enter through it, because narrow is the gate and constricted is the way that leads to life, and few are those who find it. Amen. So itong verse na ito, mayroong binabanggit sa atin na gate, pasukan. So ito ay papasukin mo at ito ay magiging isang daan. Ngayon, sinasabi niya rito, yung daan, okay, tungo sa kapahamakan ay malawak, malaki, madaling pasukin. So pag ganyan ang daan, yan ay isang daan sa kapahamakan. At binabanggit naman niya, yung isang daan, ito ay makipot. At ito ay daan na hahantong sa buhay. At dahil makipot siya, kakaunti ang nakakahanap dito o ang nakakapasok. So, nasaan ka bang daan? So, ang topic natin ngayon ay pagpapatuloy. Ito ay pagpapatuloy ng paksa tungkol sa 2 puno na tinalakay natin kahapon. Ito ay ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman o karunungan, no, tungkol sa masama at mabuti. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. The two trees are not for producing materials, but for men to eat their fruit. The fruit of the tree of life, becoming food to men for nourishing, for the dispensing of life, and the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, becoming poison to men for killing. So tungkol doon sa 2 puno, malinaw na sinasabi sa atin na ang 2 puno na ito ay hindi ginagamit para merong gawin o parang material siya. Kundi ito ay pagkain. Parehong pagkain na kung saan ang bunga ng puno ng buhay na naging pagkain sa tao ay para sa nourishing. Pagpapakain para lumusog. At ito rin ay isang pamamahagi ng buhay. At syempre pag binanggit natin ang buhay, ito ay hindi ordinaryong buhay. Ito ay ang Diyos mismo bilang tustos ng buhay. Samantalang ang bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay isang lason sa tao para patayin ang tao. So yan yung epekto ng 2 puno tungkol sa kanilang mga bunga na naging pagkain ng tao. To eat means to take in something that is outside of us and then digest and assimilate it. We must be careful concerning what we eat. Surely, today's television and so many different kinds of newspapers and magazines are branches of the tree of the knowledge of good and evil. Kasi binabanggit natin dito pagkain. Pagkain. At alam natin, ang prinsipyo ng pagkain ay ang kunin ang isang bagay sa labas natin, ito ay ipasok sa atin at maibuo sa atin. So yan ang prinsipyo ng pagkain. At kung anong kinain mo, yan ay madadala sa iyo. Magiging bahagi mo. Yan ay matutunaw, ma-asimila, tungo sa atin, at yan ay maibubuo sa atin. Kaya delikado ang pagkain. Mag-ingat tayo. At malinaw na sinasabi dito, kasi sa mundo ngayon, pangkaraniwan ang telebisyon, mga
dyaryo, magazines. Itong mga bagay na ito ay mga sangay. Mga sangay ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, hindi lang naman siya physical na pagkain. Sapagat kung nanonood ka ng TV, ang napapanood mo, nadadala tungo sa iyo. Nagbabasa ka ng dyaryo, magazine, yung mga binabasa mo nadadala tungo sa iyo. At karamihan dyan ay may kinalaman sa kaalaman na mabuti at masama. At delikado yan. Mag-ingat tayo sa mga bagay na yan. Sa mga kapatid, today's reading na ako. The two trees as signs of God and Satan are the two sources of two categories of men. The first tree is the source of men who seek God as life for their supply and enjoyment, of whom Abel is the leading one. The second tree is the source of men who follow Satan as their poison unto death and eternal perdition, of whom Cain is the leading one. Amen. So, mayroon dalawang uri ng tao. So, una, sinasabi sa atin, ang dalawang puno ay parehong tanda ng Diyos at ni Satanas. At sila ay nagiging ang pinanggagalingan ng dalawang uri ng tao. So, yung unang uri ng tao ay mga taong naghahanap sa Diyos bilang buhay, bilang tustos, bilang pagtatamasa. At ito ay pinangungunahan ni Abel. No? So itong dalawang kategory ng tao, wala ng pangatlo. Ang una, yung naghahanap talaga sa Diyos. Ang puso nila ay para sa Diyos. At itong puno ng buhay ay para sa kanila. At katulad ng sinabi natin, sa pamamagitan ng puno ng buhay, natatamo nila ang Diyos, nakahanap nila ang Diyos, nagiging pagtatamasa nila ang Diyos. So kaya kung ikaw ay nabibilang dito sa kategory ng taong ito, ng ganitong uri ng tao, na naghahanap sa Diyos, ang daan mo ay ang puno ng buhay. Diyan ka pumupunta para tamuhin mo ang Diyos, para matamo mo ang Diyos at matamasa mo ang Diyos. At ang Diyos ay magiging panustos ng buhay para sa iyo. Saan ka pupunta? Puno ng buhay. Pero yun naman mga tao, ikalawang uri ng tao, ay mga tao na sumusunod kay Satanas, no? At ang kanilang daan upang makasunod sila kay Satanas ay yung puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, at diyan sila nalalason. No? Diyan sila nilalason at yan ay tungo sa walang hanggang kapahamakan. At ito ay pinangungunahan ni Cain. So binanggit dito si Abel at si Cain. Si Abel at si Cain ay parehong anak ni Adan. No? Si Abel ay naghahanap sa Diyos. Nag-o-offer siya ng offering para sa Diyos. At ang Diyos ay nalulugod sa kanya. Si Cain naman ay hindi para sa Diyos. No? Bagamat gumagawa siya ng mga aktibidad na para bagang sa Diyos, subalit yun ay hindi naman talaga para sa Diyos. Ang kanyang offering ay mga gulay, walang dugo, walang pagpapahalaga sa katubusan. Kaya ang kanyang offering, tinanggihan ng Diyos. At kalaunan, nagselo siya at pinatay niya si Abel. Diba? Unang-una, parang gumagawa ng mga bagay na maka-Diyos. Nag-o-offer. Pero ang kanyang puso ay pinaghaharian ng poot at pagsiselos. So, yan ay makasatanas ng mga bagay. Kaya si Cain ang nanguna, no, na tumahak sa landas ng puno ng buhay. At
si Abel ang nanguna na tumahak sa landas ng puno ng buhay at si Cain naman ang nanguna na tumahak sa landas ng kamatayan. Yan ay ang puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Amen. So the outcome of the two sources becomes two kingdoms on the earth. The first is the kingdom of God, which was first the kingdom of Israel according to God's Old Testament economy, and then the church according to God's New Testament economy. Amen. The second is the kingdom of Satan. So, ang kinalabasan ng dalawang puno na ito na siyang pinanggalingan ng 200. Ang kinalabasan nila, yung puno ng buhay, okay, ang kanyang naibunga ay nagbunga sila ng 2 kaharian. So, ang puno ng buhay, ibinunga niya ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos. Na unang umiral sa panahon ng mga Israel sa Lumang Tipan at ito naman ay umiral sa panahon ng Eklesiya sa Bagong Tipan. So sa Lumang Tipan, anong meron? Ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israel. So yan ay bunga ng puno ng buhay. Sa Bagong Tipan naman, naibunga ang Eklesiya bilang kaharian ng Diyos sa Bagong Tipan. So yan yung resulta ng puno ng buhay. Ito namang puno ng kaalaman tungkol sa masama at mabuti. Ang naging bunga nito ay kaharian ni Satanas. Kaharian ni Satanas. At ito naman ay umiiral sa sanlibutan ngayon. Kaya sinabi ng Panginoon, ang buong sanlibutan, di ba, ay pinagkaharian ni Satanas. Yan ay naibunga sa pamamagitan ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kaya walang neutral dito. Anong kaharian nandun ka? Wala ka doon sa kapila. Kapag ikaw ay wala sa kaharian ng Diyos, nandun ka automatic sa kabilang kaharian. At yun ay ang kaharian ni Satanas. Subalit kung wala ka sa kaharian ni Satanas, sigurado ako nandun ka sa kaharian ng Diyos. At yan ay resulta kung anong daan ang tinahak mo. Amen. Amen. These two sources issues in two lines. The two lines as the two ways originate from the two sources. Amen. So yung dalawang puno ay naging dalawang pinanggagalingan, pinagmumulan. At itong dalawang pinagmumulan ay naging dalawang linya. At itong dalawang linya ay naging mga daan ngayon. So daan na siya ngayon. Ibig sabihin ng daan, yung tao nandiyan dyan. Diyan siya tumatahak. So walang neutral. Dalawa lang ang daan. Ang daan ng puno ng buhay at ang daan ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Dalawa lang yan, mga kapatid. Maniwala kayo. Okay, so ang unang daan, okay, so tingnan natin yung unang daan. Siyempre, itong unang daan, ito yung daan ng buhay. So, ang unang daan ay ang daan ng buhay. Ito ay ang makipot na daan ayon sa Mateo 7:14. At ito rin ang daan na binabanggit sa Acts 9:2, 19:9, 23:22, 4, 24:22. Okay, so binabasa ko ito at sinasalin ko sa Tagalog. At ito rin ang tuwid na daan na binabanggit naman sa 2 Peter 2:15. At ito rin ang daan ng katwiran. Yan ay sa versikulo 21. At ito rin ang daan ng kaligtasan.
ayon sa Acts 16:17. Ito rin ang daan ng Diyos. Ito ay ayon sa Mateo 22:16, mga Gawa 18:26. At ito ang daan ng Panginoon sa verse 25. Para hanapin ng tao ang Diyos, tamuhin ang Diyos, tamasahin ang Diyos sa kanyang walang hanggang buhay bilang tustos tungo sa buhay na walang hanggan at bilang ating goal. At upang maisilang ng Diyos sa kanyang buhay at kalikasan. Amen. At matransforma, maiwangis sa kanyang maluwalhating anyo at maluwalhati sa kanyang kaluwalhatian. At upang tamuhin siya, makibahagi sa kanya sa kasukdulan na sukat. At itong daan ng buhay, okay, na kung saan nandiyan si Abel, si Seth, si Enosh, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si David, si Samuel, at lahat ng mga lumang tipang mga propeta, at lahat ng mga bagong tipang mananampalataya. Okay, so yan yung unang daan. At ang layunin ng Diyos, ginamit niya ang daan ng buhay para sa layunin na si Jacob ay maibaling niya, no, mula sa daan ng mabuti at masama tungo sa daan ng buhay at upang tamuhin niya ang Diyos sa kasukdulang sukat. So alam natin yung istorya ni Job. Di ba? Ang kanyang unang pamumuhay ay isang pamumuhay sa prinsipyo na mabuti at masama. Pero nandoon siya sa prinsipyo na mabuti. Hindi naman siya masama. Siya ay isang mabuting tao, mabuting pag-uugali, at tumatahak sa landas ng kabutihan. Kaya lang, yung kabutihan ni Job ay isang kabutihan na nasa labas ng Diyos. At sinabi natin, lahat ng mabubuting bagay sa labas ng Diyos ay mabuting bagay ni Satanas. Ni Satanas. Kaya si Job, wala siyang pananaw sa ganyan. Ang mahalaga sa kanya, mabuti, mabait siya, mabait. Makatuwiran siya, makatuwiran. Pero lahat ng mga mabubuting bagay sa buhay niya ay nasa labas ng Diyos. No? Kaya tinuos siya ng Diyos. At ang layunin ng pagtutuos ng Diyos ay upang ibaling siya sa daan ng buhay na walang iba kundi ang Diyos mismo. No? Kaya pagkatapos ng pagtutuos ng Diyos kay Job, siya ay naging bagong Job na. Isang Job na giniba mula sa landas ni Satanas tungo sa landas ng Panginoon. Kaya pagkatapos siya natuos, nakilala na niya ang Diyos. Nakilala, binanggit na niya ang Diyos. No? At siya ay isang tao na nailipat, no, sa daan ng Diyos, na siyang daan ng buhay, na siyang daan ng puno ng buhay. Okay, so ang pangalawang daan ay ang daan ng mabuti at masama. Ito ay daan ng kamatayan. Ito ay malapad na daan. Malawak na daan. Ayon sa Matthew 7:13. Ito ay daan upang ang tao ay makasunod kay Satanas, upang sila ay maging mga anak ni Satanas. Yan ay sa 1 John 3:10a. Ito ay tungo sa kamatayan. Okay? At naging mga kasama ni Satanas patungo sa walang hanggang kapahamakan. So yan ay sa Matthew 25:41. At sa paraan na ito ng kamatayan, nandiyan ang mabuti at masama. Okay? At nandiyan ang mga taong katulad ni Cain, ni Lamech,
ni Jabal, ni Jubal, ni Tubal Cain. Sino pa? Ni Ham, ni Cush, ni Nimrod, ni Korah, ni Balaam, ni Saul, Absalom, Antichrist and his followers, and all unbelievers. So lahat ng mga taong binanggit natin, ito ay tumahak sa daan ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Tinahak nila yan. Naging mga tao silang tumatahak sa daan ni Satanas, sa daan ng kapahamakan, sa daan ng kamatayan. No? At sila ay lihis mula sa daan ng Diyos. Amen. These two ways, the way of life and the way of death, lead men to the two God-ordained ends, the New Jerusalem and the lake of fire, respectively. The two ways constitute the two controlling, ruling, and regulating principles by which men have their relationship with God. Amen. So binabanggit sa atin ang dalawang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Okay, na kung saan ang Diyos ay nagtalaga ng dalawang hantungan. Ang unang hantungan ay ang bagong Jerusalem at ito ay ang hantungan ng daan ng buhay. At ang pangalawa ay ang dagat-dagatang apoy at ito ay hantungan ng daan ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At ang dalawang daan ay binubuo. Okay, ito ay binubuo ng dalawang nagko-control na mamahalang prinsipyo na kung saan ang tao ay merong kaugnayan sa Diyos. Amen. So the first principle is the principle of life, according to which all men in the way of life keep their contact with God, and by which they seek God, gain God, possess God, and enjoy God step by step until they reach the fullest extent. So yan yung prinsipyo ng buhay. So ibig sabihin itong mga daan na ito, naging prinsipyo rin. So kung ang daan mo ay daan ng buhay, ikaw ay ayon sa tao o ikaw ay nabibilang sa mga tao, okay, na ang daan ay daan ng buhay. At sila ay sa pamamagitan ng daan ng buhay, kanilang nakokontak ang Diyos. Okay, kanilang nakahanap ang Diyos, natatamo ang Diyos, at nagiging pag-aari ang Diyos, at natatamasa ang Diyos. At hakbang kada hakbang, hanggang sa maabot nila ang kasukdulang sukat na kung saan sila ay makakaisa na ng Diyos. So yan ang napakagandang daan na dapat tinatahak natin. Sabagat tayo, gusto ko lang idagdag, mga kapatid, tayo mga nanampalataya ay wala ng bahagi sa lake of fire. Ang ating bahagi ay ang bagong Jerusalem. Subalit bago dumating ang bagong Jerusalem, may isang pagtatalaga. Yan ay ang kaharian ng Diyos sa kanyang pagpapakita. Kaya mahalaga na tahakin natin ang daan ng buhay, ang daan ng buhay na walang iba kundi ang daan ng Diyos upang ang ating daan ay isang daan ng katwiran tungo sa darating na kaharian bago ang bagong langit, bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Okay, so meron pang isang isang dadaanan. Bagamat hindi na tayo pupunta sa lake of fire, mahalaga pa rin na tahakin natin ang daan ng kaharian ngayon. At ito ay tungo sa pagpapakita ng kaharian, ang 1,000 taong kaharian ng Diyos bilang gantimpala. At sa kahuli-hulihan, the second principle is the principle of death and of good and evil, in which all men in the way of death follow Satan, either consciously and unconsciously.
and through which they reject God and his way of life to be Satan's companions unto death and eternal perdition. Alam niyo kasi ang prinsipyo ng kamatayan, no, kapag nandyan ka, maaaring ayaw mo naman yan. Kaya lang na-hook sila. Ang mga tao ay na-hook sa daan na yan. Oo, na-trap sila dyan. At kuminsan, habang tinatahak nila yan, wala silang kamalayan. Akala nila ay mabuting daan yan. Pero may kamalayan ka o wala, okay, may kamalayan ka o wala, ang buhay mo ay nagiging isang pamumuhay na sumusunod kay Satanas. Tinatanggihan ng Diyos, okay, at ang kanyang daan ng buhay. At sa ayaw mo't hindi, ikaw ay magiging kasamahan ni Satanas tungo sa walang hanggang kapahamakan. So yan yung nangyayari ngayon. At maraming tao hindi nakita ang mga bagay na ito. No? At ang isang malaking panlilinlang na ginagawa ni Satanas ngayon ay anlinlangin ang tao tungkol sa prinsipyo ng mabuti at masama. No? Ang ibig sabihin, sa prinsipyong yan, no, saan ka man pumunta, sa mabuti man at sa masama, ikaw ay magiging tagasunod pa rin ni Satanas. Sapagat ang tao ay nabulag, naligaw, no, na nag-iisip, ang importante ay tumahak sa mga daan ng kabutihan. Hindi nila nakita yung isang daan na inihanda ng Diyos para sa kanila. Yan ay ang daan ng buhay. Na kung saan tayo una ay naligtas, na isilang na muli. No, yan ang daan na tinahak natin. At nakita rin natin ang kahalagahan na manatili sa daan na ito upang tayo ay makapasok sa darating na kaharian. Yan ay ang 1,000 taong kaharian, okay, bilang gantimpala. Na bagamat hindi binanggit dito, naniniwala ako, mahalaga ang daan na ito upang tamuhin natin ang darating na kaharian. Amen. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kami at panatiliin mo kaming tumatahak dito sa makipot na daan, dito sa daan ng buhay na ito. Ayaw namin malihis mula dito sapagkat ang daan na ito ay magdadala sa amin sa gantimpala ng kaharian sa darating na kapanahunan. Panginoon, bagamat kami wala ng bahagi sa dagat-dagatang apoy, sapagkat kami mga naligtas na, nais pa rin namin mag-ingat. Nais pa rin namin na manatiling tumatahak sa iyong daan na siyang daan ng buhay. Amen.